Sa gitna ng magulo at masalibuot na sanlibutan, mag-ingat ka. Sa paghadlang ng iyong mga paa, ay tinakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga minamahal, huwag kayong magkipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula at propeta sa sanlibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon: Magitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landa kung saan nandoon ang mabuting daan at magsidakat kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Pero atheist na hindi naniniwala sa Diyos, pakatapos they will doubt the integrity of the one whom they do not believe. Magmula sa Jerusalem. Saan mo magmumula? Jerusalem. Hanggang saan makakarating? Hanggang Pilipinas. Paano makakarating? Patay na mga apostol. Sinulat. Ito ngayon. Meron ba tayong pag-asa? Wala. Ering lang, oh. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid, mga panauhin, sa ating kagalang-galang na mga moderators at timekeeper, at sa ating pong mga kausap ngayong gabi. Babasahin ko po ang tema, patutunayan namin na ang pagsamba na ginagawa namin sa samahang ito ay walang kulang at walang mali ayon sa Biblia sa panahong Kristiyano. Umpisahan ko na po ang aking titindigan dahil nag-toss coin, supposedly dahil ang usapang ito'y nanggaling sa kanila, hindi ko naman nakasali rito noon. Dapat sana ang mag-umpisa ay sila, pero kung meron ditong provision of toss coin, sa toss coin po ako lumabas na unang magsasalita, kaya ako na po ang unang maninindigan dito sa ating paksa. Patutunayan namin sa pangunguna ng banal na kasulatan na ang aming pagsambang ginaganap at sa samahang ito ay walang kulang, walang mali ayon sa Biblia. Patutunayan naman ni Ginoong Dicen ang ganito. Iko-combine ko na po kaya binabasa ko yung kanyang patutunayan. Patutunayan namin na ang pagsamba na ginagawa namin sa samahang ito ay walang kulang at walang mali ayon sa Biblia, na pag napatunayan nila Mr. Soriano na mali ang samahang Biblical Christians, sa pangunguna ko ay sasama ako sa kanila. Ito po'y pinirmahan ni Mr. Donald Dicen. Therefore, ang samahan ni Mr. Donald Dicen, pinangungunahan niya. Ang samahan namin, ito po ang nangunguna. Pakinggan nyo sa Juan, Kapitulo 10, ganito ang ating mababasa. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay
pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Kaya ang nangunguna po sa mga tupa ni Kristo, walang iba kundi si Kristo. Ayan. Kaya sa pagpapatunay ko po ngayong gabi, i-combine ko na ang ating topic na pag-aaralan. Ako po hindi nangunguna sa amin. Hindi po. Ang nangunguna po sa samahang sa Diyos sa Biblia ay si Kristo. In fact, siya po ang pangulo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo Kapitulo 10 at versikulo 21, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Meron nung isa, wala hong ikalawa yon. Isa lang na dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Tanong, alin ho yung bahay ng Diyos na pinangunguluhan ng isang dakilang saserdote sa 3:15 ng Timoteo? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paanong dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay po ng Diyos ay walang iba kundi yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, ang pangulo ron, isang dakilang saserdote. Sino yon? Pakinggan nyo sa Hebreo, balik po tayo sa 3:6, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Kaya ang pangunahin po sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, wala iba kundi si Kristo. Kailanman hindi ko maaangkin na ako'y namumuno o nangunguna sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, paano ko patutunayan na ang aming pagsambang ginaganap sa samahang ito'y tama, walang mali, walang kulang ayon sa Biblia? Atin pong umpisahan ang pagpapatuto. Ano ba ang pagsambang nararapat gawin ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo? Pakinggan nyo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Alin ho ang pagsambang nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos? Iharap niyo ang wika ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Therefore, meron hong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos ang mga Kristiyano. At ang pagsambang ito ay ang paghaharap ng ating mga sarili bilang isang hain sa Diyos. Hain, buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin nung ihahain natin ang ating sarili sa Diyos? What does that mean by biblical interpretation? Dito rin sa Roma Kapitulo 6, ganito ang ating mababasa.